A day in my life as a masikip at mahinhin na plain housewife. Pupunta nga kami ngayon sa motor shop dahil ipapa-change oil namin si Damboy. May isang buwan na din kasi nung huling pina-change oil namin to. Kaya ngayong umaga pagkagising namin at pagkatapos namin mag-almusal, umalis na din kami. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Malapit lang naman dito sa amin yung motor shop na pupuntahan namin ni Mahal. Mukhang makulimlim nga pero sana wag umulan. Or kung umulan man, sana mamaya na lang pag nakauwi na kami. Maya-maya nga ay nakadating na din kami dito sa motor shop. Mukhang wala namang ginagawa si kuya ngayon kaya dyan niya na kami pinapark sa unahan. Bumaba na nga muna ako para makapag-park ng maayos si Mahal. Since day 1 nga ay dito talaga kami nagpapa-change oil ni Mahal. Iba't ibang motor na din yung mga nadala at napaayos namin dito kay kuya. Si Mahal kasi ay mahilig yan magpapalit-palit ng piyesa ng motor. Kapag may parts ng motor na hindi niya nagustuhan ay papalitan niya agad yung pyesa. Kapag nga yan may nakita sa online na parts ng motor at nagustuhan niya, i-add to cart agad. Tapos kapag na-order na niya at dumating na yung parcel, dadalhin na namin dito kay kuya. Anyway, inumpisahan na nga pala ni kuya na alisin na yung oil kay Damboy. Tignan nyo nga guys yung oil sobrang dumi diba? Sobrang itim. Ang gagawin nga lang dyan ay aalisin at sasaidin yung dating langis. Sabi ko nga kay Mahal na silipin niya muna kung meron pang tumatagas na langis o wala na. Pagkasilip nga niya ay meron pa naman daw kaya naghintay-hintay muna kami. Binabantayan din kasi namin yung langit baka bumuhos bigla yung ulan. And after ilang minutes nga na paghihintay ay binalikan na ni kuya si Damboy. Sinali na nga din ni kuya yung bagong oil sa motor namin ni Mahal. Naalala ko lang guys, dati halos araw-araw kami andito ni Mahal. Kasi dati meron kaming nabili sa online na second hand na motor. Tapos yung motor na nabili namin, grabe, sobrang daming sakit. Hindi din nagtagal, ang ending, binenta na lang din namin siya. Anyway, tapos na pala kami magpa-change oil ni Mahal at nabayaran niya na din, kaya uuwi na kami. Salamat nga pala kuya na laging nag-change oil kay Damboy. At inabutan na nga kami ng ulan, kaya sumilong muna kami dito sa gilid ng tindahan. Sabi ko nga kay Mahal na sumugod na kami kasi mukhang mamaya patitila yung ulan. Kinabukasan, maganda ang araw kaya siguradong madami kaming magagawa. Niyaya ko nga si Mahal na magdevilan pero sabi niya sa susunod na lang kasi wala na siyang susuotin. After nga naming magtanghalian ay inalok ako ni Tony Mudra na kumain nitong mga lansones. Sobrang tamis nga ng mga lansones na nabili ni Mudra sa palengke. Dito nga kami tumatambay sa tapat ng pintuan pag gantong oras kasi sobrang init sa loob. Lalo pa si Mahal sobrang pawisin pa naman yan kaya hindi kami talaga natambay sa kwarto kapag gantong oras. Kinahapunan, inaya ako ni Mahal na paliguan daw namin si Damboy. Kasi nga kahapon 'di ba malakas yung ulan at madaming tumalsik na putik sa motor namin. Tapos ngayon natuyo yung putik kaya sobrang dumi ng motor. Malapit lang naman sa labasan yung pagliliguan ni Damboy. Huminto nga muna kami dito sa malapit na tindahan para mag-cash out dahil kailangan din namin ng barya. At bibili nga pala kami mamaya ng merienda pagkatapos naming linisan yung motor. At pagkatapos nga namin mag-cash out ay umalis na rin kami agad. Pagkadating nga namin dito ay wala namang gumagamit ng hose kaya bumaba na rin ako para masimulan ng paliguan ni Mahal si Damboy. Syempre, parang tao lang din naman yan. Kailangan nating paliguan at alagaan dahil araw-araw namin siyang kasama. Kaya Damboy, magpakabait ka lang ha. Huwag ka sanang magkasakit at pupugak-pugak. Aalagaan at mamahalin ka namin ng daddy mo. Eme. Banggitin ko nga lang pala sa inyo guys na itong si Damboy ay nabili namin kay Ate Jack na kapatid ni Mahal. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay natapos ng paliguan ni Mahal si Damboy at napunasan niya na din ito. Maya-maya nga ay umalis na din kami agad dahil bibili pa kami ng merienda. Wala pa nga kaming naiisip ni Mahal na may meriendahin kaya ang sabi ko sa kanya ay kung ano na lang ang makita namin dito sa malapit. Nadaanan nga namin itong tindahan ng burger kaya sabi ko kay Mahal ay ito na lang ang bilhin namin. Ako na nga ang bumaba sa motor para bumili. 2 order nga pala ng regular burger ang binili ko at isang footlong na favorite ko. Wow! Sige po ma'am, lulutuin ko na po. Isang order na cheeseburger. At niluto na nga agad ni ate yung order ko. Mabuti nga at walang masyadong customer kaya nakabili kami agad. Fast forward, nakauwi na nga kami ni Mahal sa bahay kaya nagmerienda na kami. In fairness, hindi siya tinapay sa unang kagat. Mga alas 4 na nga pala ng mga oras na to pero sobrang init pa din. Mabuti na lang bumili si Nene nitong chocolate na palamig. Sabi ko nga sa kanya ay bibidyohan ko siya at kumaway-kaway siya. May natira pa palang isang burger dito kaya kakainin ko na din.
O diba, lafang-lafang lang ang beshi nyo. Ewan ko ba, itong mga nakaraang araw, feeling ko lagi akong gutom. Magpipiti nga ako mamaya, baka mamaya buntis na ako. Charot! After nga naming kumain ay tumambay muna kami dito sa tapat ng bahay. Nagpapalipas lang kami ng oras kasi mamaya mamamalengke naman kami. Nakakalibang din kasi dito sa tapat ng bahay kasi maraming mga batang dumadaan at naglalaro banda sa amin. Fast forward again, andito na nga kami sa palengke. Bibili nga lang kami ng mauulam mamayang gabi. Nung time na to, nagtatanungan pa kami ni Mahal kung anong ulam ang bibilhin namin. Sabi ko nga kay Mahal yung ulam na lang na madaling lutuin. At nakita nga namin itong mga frozen foods kaya sabi ko ito na lang. Longgadog na lang pala ang bibilhin namin kasi matagal-tagal na rin namin tong hindi natitikman. Bumili nga din pala kami nitong 2 tali ng pechay para may gulay man lang. Syempre, all-time favorite, ginisang pechay. Pag alis nga namin sa gulayan ay nakita ko tong cheese corn kaya sabi ko kay Mahal ay bibili muna ako. Sabi ko nga kay Ate Girl na dagdagan yung cheese para mas masarap. Hinahanap ko kasi talaga tong mais na to sa labasan pero walang nagtitinda. Sa kabila naman, nakita ni Mahal yung nagtitinda ng palitaw kaya bumili din siya. Habang binibidyohan ko nga si Mahal, nakita ko dito yung kumare ko at yung inaanak ko. Diba? Ang ganda niya, kamukha niya si Bibag. Tignan nyo, nakatingin lang sa akin yung inaanak ko, siguro hindi niya ako nakilala. Maya-maya nga ay namalengke na din sila. Pagkabili nga ni Mahal ng palitaw ay sabay na rin kaming kumain. Binilisan na nga din pala namin sa pagkain dahil magluluto pa kami ni Mahal. And after nga niyan, umuwi na din kami para makapagluto na. Shoutout nga pala kay Marklin Atchor, kay Gab Pauline from Saudi Arabia, kay Jonalyn Ada Come, kay Karen Austria, kay Shinichi Maki, kay Ate Lilibet Abad, kay Chanberling De Lustrinos, and kay Anime World. At bibitinin ko nga muna kayo guys. Hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog guys. Pa-comment naman kung taga saan kayo para alam namin kung saan umabot tong video na to.